Hello, ako si Joy, 40 years old, real-world traveler. Hindi ako travel blogger na laging first class at Instagram perfect ang buhay. Ako yung nakikisiksik sa economy, yung nag-aalala sa baggage weight, yung tumatakbo sa boarding gate. At ngayong 2026, sobrang daming nagbago sa airport rules na kailangan ninyong malaman para hindi kayo mabiktima. Alam nyo ba na yung paborito nyong hand carry na maleta, literal na magiging basurahan na lang ngayong 2026? Oo, seryoso ako. Ubos ang pera nyo sa airport pa lang. Pero teka, bago ko makalimutan yung nangyari kay Tita Baby sa Terminal 3 ng Naya, naku po, muntik na siyang makulong dahil lang sa isang simpleng pampasalubong na sasabihin ko mamaya. Kaya wag na wag kayong kukurap dahil ang daming nagbago sa mga patakaran sa eroplano na hindi sinasabi sa balita, hindi sinasabi sa airline websites, hindi sinasabi kahit saan. Packing your bags ngayon is like trying to fit a whole roasted lechon into a small Tupperware. Nakakaloka, 'di ba? Kasi isipin mo, yung airport parang naging giant trap na naghihintay lang na magkamali ka para kunin nila yung mga gamit mo at pagbayarin ka ng limpak-limpak na penalty fees. Lalo na sa mga kababayan nating senior citizens na sanay sa lumang nakagawian, hindi na po pwede yung pwede na yan attitude ngayon, hindi na pwede yung bahala na mentality. Kasi may tatlong malalaking sikreto ang mga airlines na kailangan nating basagin para hindi kayo mabiktima, para hindi ninyo maulit yung nangyari kay Tita Baby, para hindi kayo mag-aksaya ng limpak-limpak na pera. Secret number 1, yung akala nating safe na sukat at bigat ng bagahe is a total lie. Kasi dati, alam nyo naman kapag medyo matambok yung bag mo, idadaan mo lang sa ngiti sa counter, lusot na. Ngumiti ka lang ng matamis sa check-in agent, pahawak mo ng kaunti yung bag, tapos sabi niya, okay lang yan ma'am, pasok pa yan. Pero ngayon wala na yan. May mga laser scanners na silang ginagamit na walang awa, as in zero tolerance. Sumobra ka lang ng konti, kahit sa gulong o sa handle ng maleta mo, reject agad. Walang pwede na yan. Walang bahala na. Walang exceptions. Ang standard size ngayon ay strictly 55 by 40 by 23 centimeters. Yan ang international standard. Yan ang sinusunod ng lahat ng airlines worldwide. Kapag naging 57 yan, kahit 2 centimeters lang ang labis, bye-bye maleta, bawal na. Either you pay for checked baggage on the spot or you leave items behind. Hindi biro ang presyo nito. Yung spot payment for checked baggage ay usually triple the price kung nag-pre-book ka online. Kunwari, 1,500 pesos lang kung nag-book ka in advance. Pero kung sa airport ka nagbayad, 4,500 pesos yan. Triple. Walang tawad. Hindi lang yan. Akala mo ba safe na yung weight limit na 7 kilos para sa Asian Airlines at 10 kilos para sa US at Europe? No, mali ka dyan. Kasi alam nyo ba, hindi lang sila nagtitimbang sa check-in counter. Nag-aabang din sila sa boarding gate mismo. Yes, dun sa may upuan bago pumasok ng eroplano. May last-minute check sila. Random check, spot check. At kapag nahuli ka na over limit ka, magbabayad ka ng triple sa original na presyo o iiwan mo yung mga gamit mo sa basurahan, literal na basurahan. May designated bin sila doon para sa mga items na kailangan iwanan ng passengers. At oo, kasama sa timbang yung mga binili nyo sa duty free. Yan ang kalimitan nakakalimutan ng mga tao. Kunwari, pumunta kayo sa duty free, bumili ng chocolates, perfume, wine, pasalubong. Akala nyo exempt yan kasi nga duty free, sealed ang plastic bag, may resibo kayo. Pero no, kasama pa rin yan sa weight limit ninyo. Kaya wag kayong magho-hoard ng chocolates kung wala na kayong allowance. Kasi yung 7 kilos na yan, kasama na lahat. Bag, contents, duty-free purchases, lahat. May kakilala ko, senior citizen, bumili ng 3 bote ng wine sa duty-free Singapore. Heavy yan, mga 1 kilo per bottle, plus yung mga chocolates pa niya. Pagdating sa boarding gate ng Manila, over na siya ng 3 kilos. Ang sabi sa kanya, either ibigay mo yung 2 bote ng wine or magbayad ka ng 3,000 pesos excess baggage fee. Syempre mahal yung wine, so binayaran niya 3,000 pesos. Sayang. Pero the good news is, may tinatawag na family weight pooling na game changer talaga. Lalo na kung magkakasama kayong pamilya sa iisang booking, pwede niyong pagsamahin yung allowance nyo. Kunwari, 4 kayo, may 40 kilos kayong total kung 7 kilos each ang allowance. Pwede yung isang bag nyo ay 20 kilos, tapos yung 2 ay 10 kilos each. Legal yan! Completely allowed. Pwede ninyong i-consolidate. Pero wag na wag nyong susubukan sa mga kaibigan na hiwalay ang ticket.
Kasi yung pooling na yan, kailangan same booking reference number kayo. Same family booking. Kung separate ang tickets ninyo, kahit magkasama kayo sa flight, hindi pwede mag-pool ng weight. Rejected yan. Pro tip. Kung alam nyong heavy ang dadalhin ninyo, kunwari mga pasalubong, mga bili, book kayo as a family kahit hindi kayo related. Kunwari group booking, tapos i-pool ninyo yung allowance. Mas efficient. Mas mura kaysa magbayad ng excess baggage. Secret number 2. Yung pinakamalaking bitag para sa mga lolo at lola natin, ang pagkain at gamot. Sino ba namang Pilipino ang uuwi o aalis na walang dalang pagkain, di ba? Walang Pilipino na uuwi sa Pilipinas from abroad na walang pasalubong na chocolates, cookies, instant noodles. Walang Pilipino na aalis ng Pilipinas papuntang abroad na walang baon na adobo, tuyo, bagoong. Pero ayun na nga, may hiwalay na silang scanner para lang sa food items at sobrang higpit na nila sa mga gawang bahay. Yung mga baon ninyong adobo na naka-Tupperware, yung bagoong alamang sa bote, yung mga sarsa, yung mga paksiw, yung lahat ng may sauce or liquid content. Naku po, considered as liquids yan at automatic na kukumpiskahin kung hindi nakaseal properly. Hindi pwedeng basta Tupperware lang. Kailangan vacuum sealed, kailangan leak-proof containers, kailangan properly labeled kung ano ang laman. Yung mga paborito ninyong snacks na nabili sa labas, yung mga pirated na chocolate bars from Divisoria, yung mga repack na cookies, ini-scan nila yan at kino-cross-check sa isang global database para tignan kung genuine yung product at kung hindi expired. Kaya yung mga lumang delata dyan na nabili nyo ng sale 3 years ago, wag nyo nang balaking bitbitin. Itatapon lang nila yan. May nangyari recently. May lola na nagdala ng bagoong alamang sa bote. Yung malaking bote ha, yung 1 liter. Akala niya, okay lang kasi solid naman ang bagoong, hindi naman tubig. Pero nung dumaan sa scanner, nakita nila yung liquid content. Sabi ng security, liquid yan kasi may sauce. Bawal. Kailangan i-declare as liquid. Kailangan ka siya sa 1 liter bag. Pero yung bote pa lang ng bagoong, 1 liter na. Walang space na para sa iba. Kaya ano nangyari? Kinuha nila. Confiscated. Sayang yung bagoong. At eto pa, yung maintenance medicines. Naku po, wag na wag kayong magdadala ng sandamakmak na gamot na walang maayos na reseta. Kasi simula ngayon, hindi na tinatanggap ang mga papel na reseta sa international flights. Kailangan nyo na ng electronic prescription na may QR code na valid for 1 year. I-scan nila yan sa customs para i-check sa international database kung tama yung dose at kung legal yung gamot, lalo na sa mga painkillers at sleeping pills. Pag wala kang QR code, bye-bye maintenance meds. Walang awa nilang itatapon yan. Bakit ganun ka-strict? Kasi madaming drug trafficking cases na gumagamit ng senior citizens as mules. Kaya lahat ng medications ngayon, kailangan documented. Kailangan may electronic prescription. Kailangan may doctor's note kung bakit kailangan mo yung gamot. Kailangan matching yung name sa prescription sa name sa passport mo. Kaya, the best is to always check with your doctor bago lumipad. Sabihin mo, Doc, I'm flying to Canada next month. Can you give me an electronic prescription for my maintenance meds? Most doctors ngayon, alam na nila yan. May system na sila for e-prescriptions with QR codes. Valid for 1 year yan. Pwede mo i-print, pwede mo i-save sa phone, pwede mo ipakita sa customs, at pwede naman kayong magdala ng over-the-counter medicines yung hindi kailangan ng reseta like Biogesic, Neozep, Bioflu. Pero dapat good for the duration of the trip plus 1 week reserve lang. Huwag kayong magdala ng pang-1 taon na supply ng Biogesic. Nakakaloka, di ba? Suspicious yan. Bakit ka magdadala ng 300 tablets ng Biogesic for a 2-week trip? Red flag yan. Rule of thumb, kung 1 month ang trip mo, dalhin mo maximum 40 tablets lang. 1 tablet per day plus reserve. Reasonable yan. Pero kung magdala ka ng 200 tablets, tatanungin ka kung bakit. At kung walang maayos na explanation, pwede nilang confiscate yan on suspicion of drug trafficking or reselling. Secret number 3, yung mga akala nating inosenteng gamit na magiging dahilan ng delay mo. Alam nyo ba yung mga power banks na paborito nating bitbitin para makapag-Facebook at YouTube sa biyahe? Well, any power bank na lalagpas ng 100 watt-hours ay bawal na. At kukunin nila yan on the spot. Walang bawian. Pwede hanggang 160 watt-hours pero kailangan may special approval pa sa airline. Kailangan mag-apply ka in advance. Kailangan may documentation. Hindi pwedeng basta dalhin mo lang.
At kung walang malinaw na label or galing sa tabi-tabi lang yung power bank mo, yung nabili mo sa Shopee or Lazada na walang brand, walang certification, wala na, kukunin din yan. Dapat dun kayo sa mga trusted brands, Anker, Xiaomi, Samsung, Belkin. Yung may malinaw na label ng watt hours, yung may certification marks, yung genuine. Bakit ganun ka-strict sa power banks? Kasi may nangyaring fire incidents na dati sa mga airplanes dahil sa defective power banks. Nag-overheat, nag-explode, nag-cause ng fire sa cargo hold. Kaya ngayon, sobrang strict na nila. Better safe than sorry. At speaking of charging, alam nyo ba na yung mga libreng saksakan sa economy class ngayon, may bayad na sa ibang airlines? Yes, maningil na sila ng 200 hanggang 500 pesos per flight para lang makapag-charge. Ang tawag nila dyan, premium power or onboard charging service. Kaya mas maganda pang mag-charge kayo sa airport terminal ng libre bago sumakay, sa waiting area, sa gate area. Maraming free charging stations doon. At eto pa, yung mga liquids na bit-bit natin, katulad ng efficacent oil, white flour, rubbing alcohol, at mga shampoo. After 20 years, nagbago na rin ang rule. Finally, pwede na hanggang 200 milliliters per container. Dati, 100 milliliters lang. Pero ngayon, 200 na. Progress. Pero teka, wag muna kayong magsaya kasi ang total volume is still 1 liter in a transparent bag. Kaya limit pa rin sa maximum 5 containers na 200 milliliters each. Kung mag 6 containers ka, bawal na. Kung 1.2 liters total, bawal na. Strictly 1 liter total volume. At yung transparent bag na yan, hindi basta plastic bag lang. Kailangan yung clear, resealable plastic bag. Yung may zipper, yung nakikita mo yung laman from outside, yung quart-sized, wag yung opaque na plastic, wag yung paper bag, clear plastic bag with zipper. At sa mga mahilig magdala ng mga nail clippers o maliit na gunting para sa kuko, relax lang. Allowed pa rin ang mga sharp objects basta ang total length kasama ang handle ay hindi lalagpas ng 6 centimeters. Kung 6 centimeters or less, okay lang. Pero yung mga pocket knives at folding knives, kahit 2 centimeters lang ang talim, bawal na bawal yan. Confiscated agad. Itatapon yan. May kakilala ako na nagdala ng Swiss Army knife. Maliit lang yan. Classic red Swiss Army knife. Souvenir from Switzerland. Sentimental value. Pero nung dumaan sa x-ray, nakita nila yung blade. Sabi ng security, "Sir, bawal po yan. Knife po yan." Sabi niya, "But it's only 2 centimeters. It's a souvenir." Sabi ng security, "Sorry sir, any knife is prohibited. We need to confiscate this." Wala na. Nawala yung souvenir niya. Kaya kung may dadalhin kayong ganyan, i-check-in nyo. Huwag sa hand carry. Para safe. At para dun sa mga mahilig magdala ng napakalaking extra bag sa loob ng eroplano. Yung second item nyo, yung personal item tulad ng handbag o backpack, kailangan kayang itupi o foldable to 40 by 30 by 20 centimeters para magkasya sa ilalim ng upuan. Yan ang standard size ng space under the seat in front of you. Kung matigas yan at hindi maitupi, kung rigid ang structure, counted as main carry-on luggage na yan, kaya ayusin nyo ang pagpili ng bag. Ang strategy, bumili kayo ng foldable duffel bag or soft backpack. Yung walang frame, yung pwedeng i-compress, yung pwedeng i-squeeze sa ilalim ng upuan. Hindi yung hard case na personal item, hindi yung structured handbag na hindi maitupi. Kasi yan ang e-check nila ngayon, yan ang sinusukat nila. At tandaan nyo, kung gusto nyo talagang maprotektahan ang mga gamit nyo at huwag kayong ma-stress, laging humingi ng fragile sticker sa counter para mas maingatan nila yung bag nyo sa taas. Libre lang yan, just ask. "Can I have a fragile sticker please?" Idikit nila yan sa bag mo. At usually, mas careful ang handling ng bags na may fragile sticker. Hindi nila binabato, hindi nila binabagsaksa. Kasi alam nila may delicate items inside. Pero babalik tayo dun sa nangyari kay Tita Baby sa Terminal 3, na muntik na siyang makulong dahil sa isang bagay na akala niya sobrang inosente lang na bitbitin sa loob ng bag niya. Na halos ikamatay niya sa kaba nung hinarang siya ng security sa final screening bago mag-boarding. Kasi hindi niya alam na yung bagay na yon ay considered na palang isang major threat sa buong airport security system. Hindi nyo aakalain na yung simpleng bagay na yon na meron din kayo sa bahay ay pwedeng maging dahilan para ma-detain kayo sa airport, para ma-question kayo ng security, para ma-delay ang flight nyo. At sa next video na yan, ibibigay ko rin sa inyo ang complete checklist ng lahat ng bawal na bagay sa 2026. Lahat ng updated rules, lahat ng new restrictions, para hindi na kayo mabiktima, para prepared kayo, para safe ang travel nyo. Kaya panoorin nyo yan ngayon.
i-click. At mag-subscribe sa Travel Tips with Joy para sa more airport survival guides, travel hacks, at practical tips specifically para sa Filipino travelers. Salamat sa panonood, safe travels, at see you sa next video.